Anak, pakipalitan mo na ng diaper si lolo mo. Nagluluto pa ako dito. O yan, tower lock na. End na to. Anak, ano ba? Tama na yung laro. Unahin mo muna si lolo mo. Na-epic comeback pa. Mama, papalitan ko na po si lolo. Lo, itataas ko lang po ang puwet nyo. Bakit ang baho? Lo, itagilid lang kita ha. Ma, yung sugat ni lolo sa puwet, ang itim na sabay ang baho pa. Nurse, pakicheck naman yung sugat ni Papa sa may puwet. Nangingitim, may nana at nangangamoy na rin. Tara ma'am, ihiga natin siya dito. Ma'am, i-check ko lang po ang sugat niya ha. Ma'am, may bedsore po siya, nangingitim at mukhang malalim na. Kailan pa po siya bedridden? 2 buwan pa lang, nurse. Simula na stroke siya, na bedridden na rin siya. Nababago niyo po ba yung posisyon ng pagkakahiga niya ng at least every 2 hours? Hindi, nurse. Halos buong araw nakatihaya lang yan siya. May trabaho kasi ako, sabi anak ko, busy din. Anong klase po yung hinihigaan niya sa bahay ninyo? Tabla lang, nurse. Para po maiwasan ang bedsore sa mga bedridden na pasyente katulad ni lolo, dapat po ay binabago natin ang posisyon ng kanilang pagkakahiga ng at least every 2 hours. Mas maigi din po kung gagamit tayo ng egg mattress na higaan para po mabawasan ang pressure sa parte ng katawan ni lolo na lumalapat sa kama. Ganun ba yun, nurse? Opo. Ito po ang halimbawa ng turning schedule ng pasyente. Alas 12 hanggang alas 2, dapat po nakatihaya siya. Alas 2 hanggang alas 4, dapat po nakatagilid siya sa kaliwa. At alas 4 po hanggang alas 6, dapat po nakatagilid naman siya sa kanan. Nurse, sa akin na ba yung copy niya? Yes, ma'am. Sa inyo na po. Tawagin ko lang po si Doc. Mrs. Dr. Kuripot po. Hello, Doc. Hindi po maganda ang itsura ng bedsore ni lolo. Mukhang napabayaan po ito. Anong gamot po, Doc, ang pwedeng ipahid para gumaling po agad ang sugat ni Papa? Hindi na po kaya ng gamutan yan. Kailangan na po niya sumailalim sa procedure na tinatawag na debridement of wound, kung saan po lilinisin ng gusto ang sugat at tatanggalin po ang mga patay na laman nang sa ganun po ay makatulong po para mas madaling gumaling ang kanyang sugat. Maraming salamat, Doc. Simula ngayon, hindi na namin hayaan na nakatihaya na si Papa at gagamit na rin kami ng egg mattress na higaan niya. Tama po yan.